Mga kababayan, VP Sara Duterte nagsalita na po patungkol sa kanyang impeachment. Panoorin po natin itong press briefing niya mga kababayan kung ano po ang kanyang masasabi dito sa pag-impeach sa kanya na ginawa ng Kamara. Good morning. Okay na? Yes, ma'am. Okay, sige. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. God save Philippines. Tama ho yung sinabi nyo, VP Sara Duterte. Dahil nakikita naman ho natin na lumalala na ang korupsyon sa bansa natin, mga krimen, mga durigista, at marami na hong naghihirap ng mga Pilipino at walang trabaho. Yan ho. Tapos nagbabalikan na naman ho ang mga durugista. Ito ay lumalaganap na naman sa ating bansa. Marami na naman ho na nahuhuli at meron na naman mga patayan dahil dyan ho sa drogang yan. Sana ho itong si VP Sara ay maging matapang. Wag ho kayo bibigay dahil kayo lang ho ang pag-asa namin. Dahil alam namin nakakayanin nyo ito. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. How are you? Ay, ayoko na. I'm okay. You've seen the list of those who signed, ma'am? Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpare, mga nangingin support sa inyo. What's your reaction? Sabi kasi, hindi, ito lang daw basahin ko. Promise me lang, isa na yun. So, ma'am, how are you preparing? We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Resignation is not an option. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa... Grabe ho itong mga media na to. Pinagre-resign na ho si VP Sara Duterte. Ang kakapal naman ho ng mga mukha na itong mga to. Nandiyan pa ho siya. Bakit nyo na may option na sinasabi nyo na meron ng resignation? Ano kayo? Napatunayan na ba nila na nagkasala siya? Patunayan pa muna nila bago sila mag-akusa na siya ay may kasalanan talaga. Pagbabasa ng
Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Going back to the president, the president said he has nothing to do with the impeachment. Do you believe that? I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may hahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last. Na yung mga kaalyado na hinasuporta, mga inaanak, mga kampare, kumari sila yung mga pumirma sa inyo. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Ma'am, So yun yung paniwala ko. okay. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may Hindi ho yun eh, BP Sara. Ang nangyari ho doon, nagkaroon ho ng ano eh. Alam niyo na, di ba? Nagkaroon ho ng kubrahan doon sa loob eh. Yun lang ho yun, kaya na bumaligtad do sila. So tandaan nyo mga yan, yung mga taong yan na manggagamit ng mga tolonggis na yung mga yan. may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Yes. Will you be endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress? Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Bibing, anong nag-blooming daw patapos na mo yan? Nanong naakadri sa Manila na taga Davao man ka? Yes, sir. Ma'am, sabi niyo po late last year pa lang prepare na kayo para dito. Pwede po i-brief na kung right now po after i-transmit sa Senate, saan na po yung preparation? May legal team na po ba and nasa ano po? Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali. So merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Can you name some of the prominent members of the Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo impeachment. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. For 2020. So ganyan po ang presidente natin. Nakikita ho natin na nagtatrabaho siya. Marami yung natutulungan yan sa iba-ibang lugar. Nakikita naman ho natin sa kanya yung ginagawa niya para sa mga mamamayan. Pero yung bangag, nandun pa rin ho sa kanyang lungga. Nag-stay lang doon. Di mo alam kung anong ginagawa. At di natin nakikita minsan, di ba ho? Nandun lang ho siya. Pupunta lang yun. Pag may event na pupuntahan, doon lang ho siya pupunta. Pero itong ginagawa ho ni Vice President Sara Duterte, pumupunta ho yan kahit sang liblib na lugar. Makikita nyo ho yan, pinupuntahan niya para makatulong ho sa ating mga mamamayan, Pilipino. Ganyan ho talaga ang magmahal ng mga Duterte. Kitang-kita naman ho natin, noong palang campaign, di ba ho? Makikita nyo yan, kahit sang lugar ho yan. Nandiyan ho si Vice Sara Duterte.
ganyan po ang kanyang ginagawa at lagi ho nagtatrabaho yan. May mga maapektuhan pa na programs ng OVP. Yes, nag-announce na kami na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. So hindi ka na pwede maglagay ng budget How doon. about the other programs, ma'am? Tutuloy siya. Hindi ba sa How tuloy po, ma'am? confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala. Grabe talaga magsabi to mga media na to, are you confident? Syempre naman confident yan na wala siyang ginawang kasalanan. Inayo pa kayo, nag-judge kayo kaagad eh. Diba? Sobra ho itong mga media talaga magtanong, no? Pa tayo, hindi pa natin ina-assess. Sa BP part, number 1 policeman. Have you talked to Nagtanong ka na ba Yes. kanina? Sige, ikaw. Ma'am, you said before na you're seriously considering to run for 2028 now na may impeachment na. Are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Pero ma'am, sa tingin niyo ba, ma'am? Sir, nagtanong ka na? Sir, yes, sir. What are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon na ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Ma'am, sa ngayon ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2028 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. Ma'am, number 1 article. Ma'am, number 1. Oo nga, kinukonsider niya nga yung pagtakbo niya sa 2028, mga kababayan. Yan po talaga tatakbo siya. Kinukonsider niya yun. Alam niyo na ho yun, di ba? May paulit-ulit ho kayo ng tanong dahil nga takot na yung mga kalaban kaya pinapabagsak nga to si VP Sara Duterte para hindi ho makatakbo. Yun ang ginagawa nila ngayon. Ayaw nilang manalo nga to si VP Sara sa 2028. Kaya ginawa nila tong impeachment na to para sa kanya. In the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement last night? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Oo nga, hindi nila nakita yung video, napanood. Wala naman siyang threat na assassinate talaga ang Pangulong Bangag natin. Bakit naman niya i-assassinate yan? Bangag nga yan, di ba? Sila nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Not say that. Vice, last time, tinanong ko kayo if confident kayo sa numbers ng House. And sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga, ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, Mama. Kailan ko sinabi yung may confidence ako sa Yan. Mga gumagawa ng mga istorya ng mga media, di ba? Confident daw siya. Wala ho tayo naririnig na ganun sa kanya. Na nanggaling kay VP Sara na confident. Ito talaga mga media talaga na to mahilig, mga marites na magpagawa ng mga istorya. numbers sa Senate. Ano exact na sinabi ko? Sorry I cannot remember the exact words that I used. Parang medyo confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba? Pero I need I will answer that next Pero how time. do you feel now sa Senate? Supposedly receive nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila kagad because of the last session. Well, that
is their prerogative as a body, no? So we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Ma'am, will you appear sa impeachment court? Kay Senator Ivy. Bakit? She's going to block the impeachment po, ma'am. Sabi daw po niya, she opposed to impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya ibablock yung impeachment? How do you feel po? Sabi ni DDM, hindi niya supportado yung impeachment. Pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. He was consulted actually. He consulted. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Ang daming nagbabantay sa gilid. Nakausap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na, ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said, everything will be all right. Yun ata ang sinabi ko. What was his reply? His reply was a song. Ano po kaya, ma'am? MacArthur's Park. Oh, okay. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. MacArthur's Park. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint. But I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives, nabasa na ng mga lawyers. Ma'am, will Bakit you po challenges sa as pamilya ninyo Hindi kahit ko sa dating impeachment. Pangulong Any may challenges po? pakiusap pa Sandali, Sarah. Sandali, Sarah. Ma'am, any challenges po na hinaharap natin with regards sa preparation sa impeachment? Ang preparation, challenges sa preparations, but so far wala naman. Wala naman kaming lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Ma'am, Nagtanong ka na, ma'am? Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. At least who will lead the defense? Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father niyo kasama pa rin? Kasi sabi niyo before, your father would be helping also. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. May pakiusap pa kayo kayo sa mababa ng tax ratings recently due to the Senate sa Congress hearing. I will not answer that question. Is Sex Zulaika back? Yes, I'm sorry. Yes. Is Sex Zulaika Lopez back? Yes. So what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with ulitin ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siyang Davao, and then na-hospitalize siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito. Noong January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President, and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Noong January, after a week, bumalik siya dito, and then she said, hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Ma'am, pag-usap sa INC, meron ba pakikipag-usap kayo sa INC? Dahil sila po yung nag-rally against para wag ituloy yung impeachment.
Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang staff ng numbers in Senate? Nagtanong ka na, sir. Dapat, sir. You think you have the numbers in the Senate to be acquitted? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Ma'am, Nagtanong ka na, ma'am. Wala pa. Ma'am, would you consider former President Duterte to be your lead defense? He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this Ma'am, year. kamusta po ang staff ng OPP after they heard about the impeachment po, ma'am? Ano po naramdaman po nila na when you were impeached by the House? Ano po naramdaman ng staff ng OPP in general? Are they sad? Are they worried po ba, ma'am? Hindi ko alam nila na pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ma'am, you will appear sa impeachment court, ma'am, if ever. Ha? Will you appear? Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para pagdak propaganda against you? Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Doon muna tayo sa God Save the Philippines. Yan nga, dapat ho talaga, lahat ho imbestigahan ng, dito magkaroon ng hearing na ipakita nila na yung COA report dun sa mga ibang may confidential funds kung sino may mga confidential funds para fair ho lahat, para nalaman natin kung saan nila ginagastos din yung mga tong perang to, di ba? So, ma'am, will you dissuade or encourage your supporters in case they would walk sa street to rally? Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdedepende sa atin. Ganyan ho mag-isip ang ating Vice President. Tingnan niyo ho. Hindi niya ho inaano yung mga supporter niya na mag-rally. Ang iniisip ho niya, mga kapakanan ng mga taong bayan. Tingnan niyo, iniisip niya ho. Dahil nga marami ho, mataas na ho yung presyo ng mga bilihin. Tapos syempre, may mga anak yan at hindi makapagtrabaho. Iniisip niya ho muna ang mga kapakanan ng mga bawat Pilipino. Na instead nga mag-rally nga doon sa labas, hindi ka kagaya ng iba dyan eh. Talagang magbabayad pa talaga sila para mag-rally. Ito si Vice President. Makikita niyo ho kung gaano kaiba siya sa mga politiko na ito ang iniisip ang taong bayan at ang ating bayan. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Sabi ninyo, hindi niyo pa masabi if you have enough numbers in the Senate for an appeal. Are you not confident that you have enough allies to avoid a conviction in the Senate acting as a impeachment court? Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet.
we are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Ma'am, do you feel betrayed? Maraming mga congressmen from Mindanao who 70%. sorry, Ah, do I feel betrayed? how do you feel ang dami taga Mindanao na Of course, betrayed ho siya dahil nga ho na parang nagamit ho yan si Vice President. Dahil ito nga, dating mga kakampi, kumapit, at ngayon, nanggamit. Ngayon, syempre, punta sa kabila. Dahil nga, nagkabigayan, di ba ho? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends. Yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close relationship, personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Ma'am, last on impeachment, nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa House under last session day? Or may nag-PM ba sa inyo? Naka-receive po ba kayo or may nag-tip sa inyo? Yes. Oo. Si JC. Si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog ka na, JC, kasi ang mangyayari ay mangyayari kay sera-sera. Diba? Ma'am, comment nyo lang po, ma'am. Alam ko matagal na ito, but the QC Prosecutor's Office ibinasura yung patong-patong na kaso against you. Yes. What was your initial reaction about that? And second po, any updates sa security details natin, ma'am? Tuloy po ba yung pag-hire po natin ng private security? Hindi ko nasasagutin yan, ha? Dun lang tayo sa God Save the The Philippines. Philippines, tama. Last na lang po, ma'am, on my end. Ma'am, you said God save the Philippines. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue sa yung t-shirt na ito? Parang ano po yung nakikita yung problem sa Philippines ngayon at bakit nila inuna itong impeachment na ito? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo? Yan po ang BP Sara natin. Alam niya ho, dahil alam niya ho nangyayari. Tingnan niyo ho, sinabi niya na pag-iwanan na tayo ng ibang bansa. Yung niloloko ho tayo ni Bangag. Sabi niya na tumataas yung economy natin, umaangat. Pero ano nangyayari? Bumabagsak ho tayo, napag-iiwanan ho tayo. Yun ang totoong nangyayari dyan. Ng panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since na nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s, magulo. Well, sa amin, magulo, sa Mindanao. And then, ngayon, nagbabadya ang gulo sa Mindanao. So, parang wala namang nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo,
yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Yan po ang sinasabi na ho natin na ito ho, alam ho ni VP Sara Duterte ang mga nangyayari mula sa mga kababayan natin. Di ba ho? Tingnan mo, nagtatanong ho siya kung ano na mga kalagayan. So, at nafe-feel din ni VP Sara Duterte na ito ay naghihirap lalo ang mga kababayan natin. Dahil nga ho, ang tataas ho ng presyo, tapos hindi ho tumataas yung sahod nila, ganun pa rin ho, parang ho, araw-araw na lang, nung sinasahod mo ay parang hindi pa sapat sa pamumuhay nila. Dahil nga, kumbaga, marami kang pinapakain pa mga anak, lalo na kung marami kayo, di ba? At ikaw lang yung nagtatrabaho. So, mahirap po talaga sa ating mga kababayan. So, alam ho ni Vice President Sara Duterte ang nangyayari. At nafe-feel ko rin na itong si Vice President Sara Duterte, siya ko talaga ang dapat nating ipagtanggol dito. Ipagtanggol ho natin kasi pag nawala ho siya, kawawa ho ang taong bayan. Kawawa ho. Ayun ang sinasabi ko. Dahil nga sinasabi niya palagi na ito nga, ang God save the Philippines. Pag hinayaan natin mawala siya, mapatalsik si VP Sara Duterte, maghihirap o ang Pilipinas. Tandaan niyo yan. Lulubog ang Pilipinas dahil sa mga pinaggagawa ng mga bangag. Mga bangag na yan dahil sa korupsyon. Lulubog ang Pilipinas po. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, tapos na tayo. Diba? Maraming salamat sa oras ninyo. Magandang umaga. Happy Valentine's! Happy Valentine's message na lang. Yes, happy Valentine's. Oh, basing on the... So mga kababayan, totoo po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte dito sa huli niyang sinabi na marami ho talagang Pilipino na umaalis na ho ng bansa. Dahil wala na ho talaga nakikitang pag-asa dyan. Dahil nga nagkukulang na ho tayo ng mga panggastos natin sa mga ating pamilya. Kaya ginagawa nila na pupunta na ibang bansa na magkaroon ng oportunidad at yun nga, mabigyan ng mga pamilya nila ng suporta at yun, mag-i-stay po sila sa ibang bansa. Marami na mga Pilipinong ganyan. Marami na OFW. Kaya sana nga ho, maano natin si VP Sara Duterte, wag nating hayaan na matanggal siya sa pwesto. Dahil alam niya ho ang nangyayari sa ating bansa. At siya yung dapat natin tunay na pinuno, Pangulo dapat ng Pilipinas. At siya yung ating pag-asa. So yan po mga kababayan, ano po masasabi nyo dito? Mag-comment lang ho kayo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.